Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ka lang tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at sana panood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Baka sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang matrabaho at kung wala po ganun silang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jollibee TV. Kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga karamihan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po okay lang po tayo at saka wala tayong sakit-sakit. At sa mga kababayan natin na merong sakit, sana gumiling na po tayo. At saka ang mahalaga po ay hindi tayo mawalan po na pag-asa at saka mag-pray tayo araw-araw. And happy blessed Sunday sa lahat. Well, sa nga pala, happy birthday po sa lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Isa po sa pag-usapan mga kabayan, ito alam ko marami ang magre-react dito. Alam niyo mga kabayan, ito kasing si Ed Langaw, abay meron siyang balita kahapon na kung saan meron siyang isang vlogger po na finact-check niya. Well, hindi po si Coach Jarrett, iba po mga kabayan. Meron siyang finact-check tungkol dito sa 20 pesos per kilo na bigas ni PBBM. Abay, ginit niya kasi mga kabayan na nangako daw itong si PBBM na pababain niya to 20 pesos per kilo yung bigas. Hindi naman po nangako si PBBM. So ang sabi dito ng finact-check niya na isang vlogger mga kabayan, hindi daw yung pangako kundi aspiration lang or ambition po ni PBBM, which is I really agree mga kabayan. Ngayon iginit po ni Ed Langaw, sabi niya nangako daw. Saan po galing yung source ni Ed Langaw mga kabayan? Sa Rappler galing. Yes, sa Rappler niya kinuha yung source niya kasi nga pinost daw dito ng Partido Federal ng Pilipinas, yung grupo ni PBBM mga kabayan, sabi doon nangako daw. Pero alam niyo kabayan, sasampalin ko dito ng ebidensya itong si Ed Langaw na makikita natin na hindi po nangako si PBBM na magiging 20 pesos per kilo ang bigas mga kabayan. Mamaya babalikan natin yan. And of course, pag-usapan din po natin, ito rin tungkol po sa isang plano po ng GMA na yung mga newscaster mga kabayan sa sports, abay gagawin na pong AI generated. Mga AI na po ang kanilang newscaster sa sports pa lang po. Ito yung marami itong nag-react kasi yung mga kabayan, yung AI generated, well hindi naman kasi yan makatotohanan at saka hindi sila totoong tao. Image generated lang po sila at saka minanipula lang sila mga kabayan through typing lang po sa ating mga like for example sa mga summaries natin or sa mga balita natin. Ang ginawa na dyan mga kabayan, text to image po ang ginawa ng GMA. I know, marami ho ditong nakakalam tungkol po sa AI na mga applications, mga software na ginagamit kasi marami itong viewers ito na magaling po sa computer mga kabayan. I-explain ho natin yan kasi ngayon GMA ngayon talagang sinugod po o talagang pinutakti ng katakot-takot po ng mga bambatikos galing dito sa mamayang Pilipino kasi ay na mga kabayan. At saka pag-usapan din po natin mga kabayan si Andres Bautista. Ikilala po natin yung gunggong na yon, yung naging chairman po ng PCGJ at saka naging chairman po ng Comelec mga kabayan. Doon po sa US, kinasuhan siya ng money laundering. Yung money laundering, yun po yung ikinaso po ng kanyang asawa na si Patricia Bautista mga kabayan tungkol nga dito sa nagiging or merong nakita sila na ill-gotten wealth itong asawa po ni Bautista kasi nga may pagkatanga yan si Bautista mga kabayan. Marami kasing nakita na pera ang kanyang asawa doon po sa kanyang aparador na kung saan ang kanyang susi mga kabayan nakalimutan po. Kaya doon po nag-umpisa yung issue. Kaya lang mga kabayan, sa mga nabalitaan natin, di ba, money laundering ram po. Pero saan ba talaga ito nag-ugat yung kaso niya na money laundering? Meron kasing dalawang version niya mga kabayan. At saka ipapakita natin yan mamaya para maintindihan ho natin lahat. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong meron dalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
And of course, before tayo mag-start po natin talakayan ngayong araw, as usual mga kabayan, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin tayo mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalists. At syempre, nandyan din po mga kabayan nating DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating maratoning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At saka maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome po natin ating mga kabayan po ng mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so before tayo pumunta dun sa mga mainit na mga balita at saka before tayo pumunta dun sa kaso ni Bautista at saka rin dito po kay Ed Langaw, meron po akong update mga kabayan tungkol sa napag-usapan natin kahapon, yung tungkol po sa isang contactless na card natin or credit card or any card na contactless. Diba merang issue mga kabayan at saka yung modus, meron akong ipinakita kahapon na dapat aware ang lahat para hindi tayo mamodus mga kabayan. So ang napaganda kasi dito, di ba nag-crowdsourcing tayo at saka tanong ako na sana kung merong alam dito tungkol po sa mga contactless cards, meron po nag-message kay Sir Ivan. Yan po ang napaganda kapag magkakaroon tayo dito ng question mga kabayan or mag-crowdsourcing tayo. Kasi nga, di ba, halos 20,000 plus tayong nanonood dito sa ating channel. Saka thank you so much nga pala. At least, I'm very sure na mataas po ang percentage na meron pong makakaalam sa ating mga question mga kabayan. At isa dito po si Ma'am Esther Seth Wesco nag-message sa akin mga kabayan para daw maiwasan po yung ganong mga modus kasi nga may plano po yung gobyerno natin sa Pilipinas na gagawin na po na contactless ang ating mga card. Tungkol nga pala sa isang mga kabayan, sa isang wireless device na wireless POS or portable POS, yung point of sale, di ba yan po ang ginagamit ngayon sa mga groceries, sa mga kainan, restaurants, na noon mga kabayan, di ba swipe lang po yung ating cards or yung mga credit card or any cards. Basta pwede i-swipe mga kabayan, yun po ang ginagawa noon. Ngayon mga kabayan, ang pinibagong style po sa POS ay only tapping our cards. Mababayaran mo na ang inyong mga groceries in just a one tap mga kabayan. Kasi ngayong card na yan ay meron ho yang RFID or Radio Frequency Identifications. Ngayon, nag-message sa atin si Ma'am Esther mga kabayan. Sabi niya, at ito po yung ginagamit niya para maiwasan po ang ganyang mga modus. Sabi niya, gagamit daw tayo ng credit card protector. Sabi na Ma'am Esther, pwede po kayong gumamit ng ganitong RFID blocking anti-theft sleeve to protect your ATM/credit cards. You can check it out po at Bukiki sorry, at busiki.com. They also have one for passports. I started using this nung nauso yung identity theft, especially when I'm traveling. So malaking tulong mga kabayan. At least ito po'y alam na ngayon ng kabayan natin kasi nga yung gobyerno natin dyan sa Pilipinas ay may plano po sila na yung mga card natin dyan na credit cards gagawin na po na contactless mga kabayan. At least aware tayo para maiwasan natin yung modus mga kabayan. So okay ba? Again, thank you so much kay Ma'am Esther at saka sa iba pang mga nag-message kay Sir Ivan. Thank you so much. Okay mga kabayan. So dito, unahin mo natin po yung good news si PBM. Kasi nga, nakita natin na namigay naman po siya ng sako-sakong bigas mga kabayan doon po sa Kamsor. Alam nyo, ganyan po ka very hardworking si PBM. Ganyan po kabait po ang ating Pangulo na kahit weekend mga kabayan, nagtatrabaho pa rin po. Pumunta siya doon sa Kamsor para mamigay po ng mga ayuda na sako-sakong bigas mga kabayan, yung smuggled rice. So, for more details, let's watch this. Ang pagbabalik ng ating mahal na Pangulo sa ating probinsya, our beloved President, ang ating pinagmamalaki na adopted son of Camarines Sur, palakpan po natin, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kapatid, ladies and gentlemen, kung maalala nyo po, nung Marso lang po ng itong taon,
bumisita po ang ating mahal na presidente upang personally makita po ang mga taga Camarines Sur at inaugurate ang 10,000 bahay na magbibigay ng mas magandang tahanan sa 10,000 pamilya na taga Camarines Sur. Ngayon po, 6 months later, bumalik po ang ating mahal na Pangulo dito sa Camarines Sur para magbigay ng mas madami pa pong tulong. Palakpan po natin ang ating mahal na Pangulo. Ngayon mga tugang, isipin niyo po, sa buong bansa ng Pilipinas, meron po tayong 81 provinces. Pero pinili po tayo ang Camarines Sur maging isa sa 4 na groundbreaking first pilot project po mag-hold po ng bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Isa po sa Ilocos Norte, isa po sa Leyte, isa po sa Davao, as in dito po sa Camarines Sur. Malakas na palakpak mga tugang. Hindi lang po yun mga tugang. Sa 4 na lugar na meron pong first bagong Pilipinas Serbisyo pinili po ng ating presidente personally pumunta dito sa Camarines Sur para makita po kayo at personally magbigay ng tulong sa inyo ngayong araw na ito. At hindi lang po yun mga kapatid. Sa 4 na lugar na mag-groundbreak po ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair, dito po sa CamSur, ang pinakamaraming tao matutulungan, mahigit 200,000 na tao ang matutulungan ng ating mahal na Pangulo. Kaya Mr. President, it is very clear that you love the people of Camarines Sur, and ramdam na ramdam po namin na lagi po nasa isip at puso mo ang mga tao na taga Camarines Sur. Kaya mga taga Camarines Sur, bilang ama ng probinsya, tinatawag ko po kayo lahat para magkaisa po tayo. Suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo dahil uulitin ko po, ang tagumpay ng ating Pangulo ay ang tagumpay ng bawat Pilipino. Kaya Mr. President, it is truly an honor to be with you here today, and thank you for all the blessings that you have given to the people of Camarines Sur. Mga tugang, sabay-sabay po tayo, taas po tayo lahat at bigyan natin ng malakas na pasasalamat ang ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diyos mabulas po sa Indogabos. Nandito naman po kami. Ito po yung binuksan po natin doon sa 4 na lugar. Dahil sa Nabwa kami, tapos dito ngayon sa Leyte, sa Ilocos Norte, at saka sa Davao, ay ito yung bagong programa ng pamahalaan. At kung titingnan po ninyo ang nangyari doon sa ibang lugar, ang nangyari ay nagtayo po tayo ng mga pagtulong sa iba't ibang bagay, hindi lamang sa agrikultura, hindi lamang sa mga magsasaka, kung hindi, nandyan na rin po, naglagay na tayo ng extension parang desk para sa mga NBI clearance, para sa lisensya, para sa passport, lahat po ng mga pangangailangan ay nandyan na at hindi na kayo kailangan lumayo pa sa inyong pinanggagalingan. Ngayon po, nandito po kami upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan dahil alam po natin ay nagtaasan ng presyo ng bigas at sobrang taas ng presyo, kaya napilitan tayo maglagay ng price cap. Pero ang dami pa rin kulang, kaya ang dami pa rin kulang sa pag-distribute. Marami naman tayong bigas, hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Ay sabi ng Department of Agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kesa sa nakaraan. Kaya sa production side naman ay nagiging maayos. Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na ibinubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Ito pong bigas ay para sa mga talagang nangangailangan. At tinignan lang po namin kung saan marami ang 4P beneficiaries.
sa buong Pilipinas. At yun ang tinignan namin. Ang mga benepisyaryo ngayong araw na ito, dito sa dala naming bigas, ay ang mga 4-piece. Kinuha namin ang listahan sa 4-piece. Ito po ay kinuha na ng pamahalaan para naman binili na privately para ipamigay po sa inyo. Alam nyo po, tayo naman sa pamahalaan, ginagawa po natin ang lahat na matiyak na unang-una na sapat ang pagkain. Na pangalawa, na ito ay nasa presyo na abot kaya ng mga kababayan natin. Kaya yan po ang naging dahilan kung bakit po nandito tayo at nagbibigay tayo ng bigas para naman makasiguro na yung pinakamahirap na ating mga kababayan ay hindi naman gugutumin at kahit papano meron silang kakainin. Kaya yan po ang inyong pamahalaan. Ang gobyerno po ang lumalapit na ngayon sa inyo. Hindi kayo namin inaantay pang pumunta sa gusali, sa opisina ng mga government offices. Ay kami na po ang lalapit. Yan po ang Bagong Pilipinas na programa. Pagka gumagawa kami ng fair na ganyan, ayun, yun kasama lahat. At yun na lang, isa lang ang pupuntahan ninyo. At ngayon po, ito naman ay ang bigas para naman makatulong at makatiyak na hindi po naghihirap masyado ang ating mga kababayan na kahit papano may nakakain, kahit papano napapakain ang inyong mga pamilya. At kung hindi talaga kaya, nandito po ang pamahalaan na tutulong sa inyo. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. O ano na mga Antay Marcos, ganyan po magtrabaho ang presidente namin. Kahit weekend, natrabaho pa rin ho yan. Yan po italiwas po sa mga sinasabi ninyo na lagi daw tulog si PBBM Makabayan. Lagi daw tulog, wala daw ginagawa sa gobyerno natin. Ngayon, babalik tayo mga kabayan. Di ba noon, lagi kong sinasabi na sana matigil na itong hoarding at smuggling. Well, babalik na rin natin. Mga hoarder, smuggler, well mag-smuggling pa kayo para marami po pong maibigay po ng mga sakong-sakong bigas sa PBBM para sa mga kababayan natin. Kasi nga pag mayroong mahuli ng mga smuggler at saka hoarding mga kababayan, well, ipamimigay ho yan ng mga ng gobyerno natin sa mga 4-piece, diba? I think merong good effect naman. Hey, mga kababayan, so dito na tayo, dito na po natin insert po si Id Langaw. Kasi nga napag-usapan natin po yung sako-sakong bigas. Kasi nga ang balita niya kahapon, itong gunggong talaga to, ayaw maniwala sa ating mga kababayan. Ginit niya kasi na si PBBM daw ay nangako daw si PBBM na magiging 20 pesos per kilo ang bigas. At yung kababayan natin po na vlogger, abay finact check siya mga kababayan, meron siya na fact check dito. Pero gusto kong sampalin dito si Id Langaw ng ating ebidensya mga kababayan na wala pong sinasabi si PBBM na nangako siya na gagawin po na 20 pesos per kilo ang bigas. So, for more details, let's watch this. Kampanya pa lamang, pinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos na bigas. Pero ang isang vlogger, pinagkakalat na wala naman daw ganyang pangako ang Pangulo. I-fact check po natin yan. ₱20 kada kilo ng bigas. Yan pong isa sa mga tumatak na pangako raw ng nunay kumakandidato sa pagkapangulo si Bongbong Marcos. At ngayon na nanatiling mataas ang presyo ng bigas ay marami ang naniningil sa pangako na tila napako. Pero resback naman ng isang vlogger, huwag daw sisihin ang Pangulo. Dahil ang tangi lamang daw na ginawa ni BBM ay ang pagpapahayag ng nais ito na mapababa sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Pero hindi raw ito pinangako na mangyayari. Sa ngayon ay meron na pong higit 1,000 likes at 25,000 views ang video na naglalaman ng pahayag ng nasabing vlogger. Pero pinangako nga ba ni Marcos na magiging 20 pesos na lamang ang kilo ng bigas kapag siya ay nahalal na Pangulo? Inalam po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Noong kasagsagan ng kampanya noong 2022, naglabas ng statement ang partido ni Marcos na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos kada kilo kung sakaling siya ang mananalo sa halalan. Ilang media outlets din ang naglabas ng report sa mga pahayag noon ni Marcos tungkol sa pagpapababa ng presyo ng bigas kapag siya ang maging Pangulo. Dito namang nakaraang buwan, sinabi ng Department of Agriculture na pinamumunuan din ni Marcos
na sila'y nananatiling hopeful na matutupad ng Pangulo ang pangako nito na mapababa ang presyo sa 20 pesos kada kilo sa oras na maabot ng bansa ang sufficient production ng bigas. Okay mga kabayan, so doon siya nagkuha po ng kanyang source na information galing po sa Rappler. Actually, totoo po yung post ng Rappler mga kabayan. Kasi nga, pinuntahan ko po yung post mismo ng Partido Federal ng Pilipinas or PFP. The same pa rin po sa post ng Rappler. Ang sabi dito, pinuntahan ko na mismo yung Facebook mga kabayan, BBM, murang bigas sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pinoy. Sabi dito, tiniyak ni Partido Federal ng Pilipinas, Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos kada kilo sa kanyang administrasyon matapos siyang manalo sa darating na halalan sa Mayo 9. Ayon kay Marcos, isa sa pangunahing layunin niya ay magkaroon ng subsidiya ang presyo ng bigas sa loob ng isang taong panunungkulan nito sa Malacanang. Babalikan natin mga kabayan. Ang sabi po, tiniyak. Hindi po promise. Magkaiba po yung tiniyak at promise mga kabayan. Bakit? Ang tiniyak, kung English natin mga kabayan, that is assure or ensure or something na gustong gawin. Ensure or assure, magkaiba po yan sa promise mga kabayan. Ipapakita ko po sa dictionary at sa Google. Ang ibig sabihin po ng mga kabayan, ng promise is to commit to something or action, to make an oath. That is an oath na mga kabayan at talagang gagawin ho yan. Make a vow, while assure is to make sure and secure. But assure ay magkahilantulan ho yan sa guarantee mga kabayan. Ipapakita natin dito. What is the difference between promise and guarantee? A promise means one will do his best to bring the action about, whereas a guarantee means there is no chance that it should occur or fail to occur. Yan po ang totoo. Magkaiba talaga yung guarantee or assure or tiniyak versus doon sa promise mga kabayan. Wala pong sinabi si BBM na I promise, gagawin ko po na 20 pesos per kilo ang bigas dyan po sa Pilipinas. Kundi tiniyak lang po mga kabayan. Ang tiniyak, wala huyang guarantee na mangyayari talaga. That is only aspiring, ay kanyang ambition na gagawin pong 20 pesos per kilo. Ipagpatuloy mo natin mga kabayan. Ayon pa dito, depending on context, guarantee is usually used to refer to future events, though not exclusively. Okay, babalikan natin po yung post po ng Partido Federal. Anya, sisiguraduhin niyang hindi na aabot sa 40 pesos kada kilo pataas ang presyo ng bigas sa bansa, kundi pipilitin niyang ibaba ito mula 20 pesos hanggang 30 pesos kada kilo mga kabayan. Para mangyari ito ay pag-uutos niya na magkaroon ng inventaryo ng ani ng palay sa Pilipinas. Kasunod nito ay maglalabas siya ng executive order para atasan ang Department of Agriculture at National Food Authority na bilhin ng pamahalaan ang lahat ng aning bigas na mga magsasaka. Ngayon, ang plano po ni BBM ay at least 40 pesos per kilo pababa mga kabayan or 20 pesos hanggang 30 pesos. Natapos na ba ang term ni BBM? Di ba mga kabayan, nagmabadal imagunggong na yon, hindi pa nga tapos kasi tinatrabaho pa ho yan ni BBM. Bakit ayaw lang maghintay mga kabayan? 6 years po ang term ng presidente. So pang 2 years lang po ni PBBM mga kabayan. Hindi pa umabot ng 6 years. Dapat maghintay tayo. Ngayon pa lang po nakikita natin na si BBM, ang presidente natin, he is doing his best. Di ba? Inuna niya dito yung mga smuggler at hoarder kasi sila talaga dito ang problema mga kabayan, ang nagpabibigat dyan sa Pilipinas at nakaroon dito ng economic sabotahe kasi sinabotahin na si BBM para hindi po bababa yung presyo ng bigas mga kabayan. Naintindihan ba natin idlangaw? Gonggong talaga to, reporter ka eh. Hindi mo intindi kagad mga kabayan dahil yung nakita nyo na tiniyak. Magkaiba yung tiniyak kaysa promise mga kabayan, magkaiba ho yun. Okay, naintindihan natin. At saka idagdag na po natin mga kabayan para marami tayong alam. Sabi pa po ng Partido Federal ng Pilipinas, naniniwala si Marcos na isa ang parang ito upang matuldukan ang pagsasamantala ng rice cartel sa Pilipinas kung saan ay may ilang abusadong grupo ang nagkokontrol sa presyo ng bigas sa merkado. Sabi pa niya, ipapaamyenda ni Marcos ang Rice Tarification Law at hanggang maaari
ay hindi na tatangkilikin ang pag-angkat ng bigas sa labas ng bansa. So yan po ang plano ni PBBM. Wala siyang promises, okay? Para maintindihan ho natin. At agree talaga ako dun po sa sinabi ng isang vlogger na finakcheck po ni Idlang mga kababayan. Bakit nila ginaganyan? Kasi gusto nilang siraan dito si PBBM mga kababayan. At ayaw nila na baba po dito ang presyo ng bigas. Bakit? Kasi wala na sila dito pantera kay PBBM mga kababayan. Wala na sila dito makukuha pong issue na ibabato po kay PBBM. Kasi kapag mangyayari ho yan, na mangyayari po ang bigas na abot po ng 30 pesos per kilo or pababa, talagang pipikat sa mga kababayan. Sisimpang sila dyan lahat. Kasi nga mga anti-Marcos, wala silang tiwala dito sa mga Marcos. Diba mga kababayan? So anyways, dyan naman po tayo sa next topic na kung saan pag-usapan natin mga kababayan, ito good news po. Kasi yung company po na ride-hailing na Angkas ay tumulong sila dito kay PBBM. Kasi nga yung ride-hailing mga kababayan, di ba marami ditong mga kababayan natin na magkakaroon po ng maraming trabaho. Buti pa yung Angkas tumulong dito kay PBBM. Pero yung mga anti-Marcos, yung mga Pinklawan, ayaw tumulong kay PBBM. Katulad rin po dito mga kababayan, di ba yung Unilever, merong event the other day, yung Unilever mga kababayan, kasi nga pinuntahan po ni PBBM at meron silang bagong programa dito yung Unilever. Pero ang Unilever kasi, di ba sinuportahan nila si PBBM. Ang plano ngayon ng mga Pinklawan, ng mga Dilawan, abay plano lang i-boycott yung Unilever mga kababayan. Di ba? Marami pong mga produkto ng Unilever na ginagamit po ng mga Pinoy at hindi na kayang i-boycott po yung Unilever mga kababayan. Ang dami talagang produkto ng Unilever. 'Di ba? Kahit tingnan niyo ngayon, diyan po sa inyong mga sa mga kusina, sa inyong kwarto, meron pong produkto ang Unilever na nandiyan mga kababayan. 'Di ba? Kaya niyo ba na i-boycott yung Unilever? Mga Pinklawan, magunggong talaga eh. So, for more details, let's watch this. May commitment ang isang homegrown motorcycle ride-hailing company na tumulong sa employment program ng pamahalaan. MJ Mondihar sa report. Patuloy ngayon ang kooperasyon ng gobyerno at pribadong sektor sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Isa dito ang homegrown motorcycle ride-hailing company na Angkas. Sinabi ni Angkas CEO George Royeca na committed sila na magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Balak raw ng Angkas na gawing nanopreneurs ang maraming Pinoy. Ito ni Royeca ang isa sa mga isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagdaang ASEAN Summit sa Indonesia. Isa pong agenda dun sa ASEAN Summit is yung tinatawag po ng presidente na nanopreneur. At ito po ay mas maliit sa micro-entrepreneur at I think represents a large number of our workforce. Pasok sa pagiging nanopreneur ang mga rider ng Angkas dahil nagagamit ang motorsiklo sa hanap buhay. Suwak rin daw ito sa hangarin ni Pangulong BBM na magkaroon ng disenteng pagkakakitaan ng maraming Pilipino sa ilalim ng Motorcycle Micro Business Program. At sila sa Angkas ay committed na magipagtulungan sa pamahalaan. We hope to provide or create an ecosystem that legitimizes ang tinatawag nating nanopreneur or informal sector para talagang mabigyan, ma-empower po natin a large portion of our population. 18 milyong motorcycle owners ang target ng kumpanya na gawing nanopreneurs at pagandahin pa ang kita sa motorcycle taxis. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 28,000 na ang partner riders ng Angkas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dito sa Metro Manila, Greater Manila Area, Metro Cebu at Cagayan de Oro. Hindi raw titigil ang kumpanya sa pagkikipagtulungan sa gobyerno, lalo na sa full legalization ng motorcycle taxi sa Pilipinas. Bagay na kanila raw pinagtutuunan ng pansin sa pagbibigay ng inputs para sa binabalangkas na batas para dito. Kaya po natin magbigay ng trabaho sa milyong-milyong Pilipino dito sa industriya na to at lahat ng pong hard work na ginagawa ng ating mambabatas, ng executive branch, ng DOTR at LTFRB. Very promising po na finally makakamit na po sa mga probinsya lahat ng mga habal-habal na maging lehitimo at magkaroon po sila ng trabaho. Sa ngayon ay nasa pilot program pa lamang sa Pilipinas ang operasyon ng motorcycle taxi. Ngayon, sasabihin nyo mga Marcos na hindi po nag-epekto yung state visit ni BBM doon sa Indonesia. Yan po unti-unti makabayan. Nararamdaman na po natin yung mga state visit ni BBM nagbunga na unti-unti, di ba? At least alam nila kasi sabi tulog lagi si BBM eh. Alam nyo mga kabayan, ito kasi mga Pinklawan, ayon kasi nila na alamin po yung mga totoong nangyayari. Kasi nga nakafocus sila, naghanap sila ito ng mga issues na iba to lang po si BBM or ikakasira ito kay BBM. Hindi
din na alamin kung ito bang mga seat-based PBBM ay nagbunga na ba or hindi. At least nakikita natin dito, unti-unti nang nagbubunga mga kabayan. O, diba? So, good job po kay PBBM. But before tayo pumunta doon sa ating next na topic mga kabayan, well, siyempre, sa naman natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Hi to Florencia Viñas of Taguig City. Nandyan po si Josephine Montero from Honolulu, Hawaii. Hi to Jeriel Tolin of Cebu City and Rodolfo Ranada Rabor. I-share po natin si Henry Idon, Tony Velia, Raul Balyarta, Angelina Arcelia of Toronto, Canada, and hi to Arcelia family in Caloocan City. I-share po natin si Ma'am Elina Camara Lopez, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. Hi to Felix from Dolfo Akong. Nandiyan rin po si Maite Baisa, Marquez Hernandez, and hi to Kaluya Lab Safar, Max Garcia, Maria Cristina Fernandez, Shane Sibal, OPM Labusong Sabches. Hi to Emily Ponsaranti Maho, Teresita Timalewan. Nandyan rin po si Nonoy Floren Hills, Lynn Gonzalez, Gemma Ramirez, Leonardo Manansala, Estrella Santino, Angelita Holsinger, Barakadahan Forever FM, Mary Umura, Arceli Gibero, and hi to Rayan, Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu. Hi to Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Furs of Jack Furs family. And of course, hi to Butch Estelia and Teresita Kainglet. Ang mga kabayan, so dito na tayo po sa issue ni itong gonggong na si Andres Bautista. 'Di ba? Alam na ho natin sa balita na kinasuhan siya doon po sa sa Amerika, sa US ng money laundering mga kabayan na kaso. So papasahan ko lang po para umpisa tayo mag-umpisa sa umpisa. Sabi dito ng balita, ex-COMELEC Chief Andres Bautista kinasuhan ng money laundering sa US. Kinasuhan ng US government si dating COMELEC Chief Andres Bautista ng money laundering matapos ibulgar ng misis nito ang kanyang umano'y ill-gotten wealth na nagkakahalaga ng 1 billion pesos mga kabayan. Ang dami ho yan. Pero I think alam na ho natin yung issue. Kasi ang nagsambog ito mga kabayan, di ba, ang kanyang asawa po. Pero sa balita kasi, marami kasi nagtanong mga kabayan kung ano ba talaga yung version dito. Kasi dalawa naman kasi. Di ba, inisumbong siya ng kanyang asawa na mayroong nakita po ang kanyang asawa na maraming pera dun po sa aparador po ni Andres Bautista na marami mga kabayan, or I think umabot po yan ng 1 billion pesos ill-gotten wealth. Siya nga pala, sabi ng iba yung Marcos yung merong ill-gotten wealth mga kabayan. Pero lumalabas dito na si Andres Bautista yung merong ill-gotten wealth. Nabaliktad yata. Ngayon kabayan, so ipapakita ko sa inyo. Kasi nga si Andres Bautista ay ex-PCGG chairman mga kabayan at naging chairman po siya dito sa COMELEC. Ang sa COMELEC po na issue mga kabayan, lumalabas kasi ang balita na mayroong bribery na nangyari dito na sabi nila binayaran daw ng COMELEC itong si Andres mga kabayan. So ang issue naman po dito sa PCGG, di ba, may ninakaw po ang taga PCGG, yung nakaw po, yung mga kayamanan po ng Marcos, ninakaw po ng PCGG mga kabayan. So dalawang issue dito. Saan ba talaga galing ang kanyang pera na nakuha doon na 1 billion pesos or 1 billion lang ba talaga mga kabayan? Malaking pera po ang kinuha nila dito sa mga Marcos. Hindi lang po 1 billion, kundi bilyones. As in marami mga kabayan. Kasi nga ang hindi nila alam, ito pong mga anti-Marcos, hindi nila alam na or ayaw talaga ng alamin mga kabayan na before pa po pumasok po sa politika ang mga Marcos, talagang billionaires na mga kabayan. Or baka hindi lang po billionaires, trillionaires na mga kabayan. Talagang mayaman na po yung Marcos noon pa man before sila pumasok po sa politika. Ngayon para maintindihan natin mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung old na balita tungkol dito na naging PCGG chairman pa itong si Bautista mga kabayan. So for more details, let's watch this. Justice Secretary Vitaliano Aguirre has confirmed that COMELEC Chairman Andres Bautista is now under investigation for his possible violations when he was the chairman of the Presidential Commission on Good Government. Bautista served as PCGG chief from 2010 to 2015 before he was appointed to the COMELEC. Aguirre says he already talked with PCGG commissioners and documents were given to him. Yun yung mga possible
violation of anti-graft, yung mga commissions on referred cases, yung mga possible na ghost employees, at saka maraming mga possible travel violations not in accordance with the administrative procedure. He says they may have a report on this by next week. It could also be used as evidence to unseat Bautista. If there's an impeachment case, then dun maaaring i-file yan as an evidence during the impeachment trial. Aguirre further said investigations on Bautista will continue even if he steps down from office. The NBI is conducting a separate probe on Bautista for his alleged unexplained wealth. Roderick Mendoza, UNTV News. Mga so ngayon nagtatago na po itong si Bautista. Baka pupunta na doon sa Timor-Leste, mga kabayan. Baka magtatago na doon, or baka pupunta siya doon sa Mexico, kasi nga siyempre hindi naman po by jurisdiction naman kasi yung kaso, mga kabayan. Baka pupunta siya doon sa Mexico. Pero ngayon we are very sure itong si Bautista sana uwi lang siya sa Pilipinas, mga kabayan, at saka harapin niya ang kanya may kanaso dito, di ba? Bakit siya matakot? At ang dami pong naghihintay dito kay Bautista, mga kabayan, or dyan po sa Pilipinas nga pala, marami pong naghihintay dyan kay Bautista. Ngayon, mga kabayan, dahil po sa kaso po ni Bautista, di ba, ex-Comelec chief siya. Ngayon, di ba, si Commissioner Garcia na ngayon yung taga-Comelec, mga kabayan. Ang sabi po ng mga pinklawan kasi, ang isusunod daw dito ng taga-US, or ang isusunod dito na kasuhan si Commissioner Garcia na, mga kabayan, dahil daw sa Comelec. Which means, ang ibilang sabihin, baka daw si Commissioner Garcia ay nabayaran po ng taga-Comelec, mga kabayan. So, for more details, let's watch this! Isang eye-opener para kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang balitang sinampahan ng kaso ng pamahalaan ng Estados Unidos si dating Chairman Andres Bautista. Inakusahan si Bautista na tumanggap ng suhol o bribe mula sa isang poll technology company noong 2016 elections para manalo sa multi-million-dollar election contract. Ang provider ng COMELEC noong 2016 elections, partikular sa mga makina, ay ang Smartmatic. Ayon kay Garcia, sa ngayon may presumption na inosente pa rin si Bautista, pero tututukan nila ang usad ng kaso, lalo na ang bigat ng ebidensyang ipipresenta sa korte. Tiniyak ni Chairman Garcia, magiging transparent, inclusive at patas ang kanilang procurement ng mga makina para sa 2025 elections. Wala silang itatago mula sa publiko. Sa kanyang social media post, sinabi ni Bautista na nagulat siya sa reklamo laban sa kanya. Hindi pa rin anya siya kinokontak ng US Department of Homeland Security. Pero itinanggi nito na tumanggap siya ng suhol mula sa Smartmatic at anumang entity. Gayunman, handa rin anya siyang sagutin ang mga reklamo sa kanya. Ayon naman sa Smartmatic, nasa Pilipinas na sila noong 2008. Sumunod sila sa mga proseso o procurement law na ipinatutupad ng COMELEC. Ang pagkapanalo nila sa bidding ay hindi desisyon lang ng isang tao. Sa huli, sinabi ng kumpanya na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Dan naman tayo sa next topic kung saan tungkol dito sa newscaster po na Sports Center ng GMA, kasi this is very alarming, mga kabayan. Nakita na po natin, or tarang tinignan ko, mga kabayan, ang sample nila na videos na kung saan ang kanilang newscaster na dalawa ay puro na AI, mga kabayan. Kasi habang tumataas po yung henerasyon ng mga kabayan at saka yung technology, ang ibig kong sabihin, tumatalino po yung mga tao. Ngayon, babasahin ko lang po yung balita, mga kabayan, para meron tayong idea. Ayon po sa balita, pinakaunang AI-generated sportscaster ng Pinas ipinakilala ng GMA Network. Na instead po na parang matuwa po yung kababayan natin, mga kababayan, at saka siyempre mag-praise dito, abay grabe, AI-generated na. Ang sabi pa dito, mga kababayan, ang dami pong dismayado at ayaw po dito sa style po ng taga GMA. Sabi dito, bakit di na lang totoong tao? AI sportscaster ng GMA umani ng reaksyon. Kasi nga ayaw, mga kababayan. At para magkakaroon tayo dito ng idea kung ano ba yung style po ng kanilang pagbabalita, mga kababayan, na AI generated na, ipapakita ko sa inyo yung sample po ng GMA. So for more details, let's watch this. Hey, it's your girl Maya. What's up guys? I'm Marco. Nakikilala na rin bukas ang mga game changers sa pagbabalita ng sports. Ang mga kauna-unahang AI-generated sportscasters sa Pilipinas. Nagsanib puwersa ang GMA Integrated News, GMA New Media Inc. at GMA Synergy para likhain sina Maya at Marco. Pareho nilang kayang mag-ulat sa English at Filipino language. Nakakapagtagalog din kami. Parte ito ng mas malaking misyon
impormasyon at mas malawak na paglilingkod ng GMA Integrated News. Maghahatid sila ng sports updates sa social media platforms ng GMA Integrated News, GMA Sports at GMA Synergy. Back to you, Martin. Mapapanood live ang opening ceremonies ng NCAA Season 99 sa GMA. So mamaya na pala mga kabayan, mag-start po yung opening ng NCAA 99. So yung opening po at saka yung magbabalita dyan ng sports, yun na po yung AI generated po na mga hindi naman yung tao mga kabayan, AI generated nga eh. Marami kasi itong naalarma kasi nga baka in the future mga kabayan, mapapalitan na dito yung lahat ng tao ng mga AI or ng AI or baka lahat ng negosyo, mga sa mga manufacturers, baka AI nang gagamitin mga kabayan, kawawa po yung mga yung mga tao kasi mapapalitan na po ng AI robots or yan po na text to image generated po ng mga AI, delikado mga kabayan. Kaya nga nagpalabas sila dito ng kanilang mga saloobin. Dito po sa mga kabayan natin, babasahin ko lang mga kabayan. Ba't di na lang totoong tao? Sabi ba dito, wow, what a way to indirectly discourage mass comm students. One more thing, mawawalan ng opportunity na makapagtrabaho yung iba. It's not even a good idea. Sportscasting ang isa sa underrated field ng journalism. At dito mga kabayan, sabi pa ng kababayan natin, as a communication graduate, nakakalungkot po. Isa ito sa madilim na bahagi ng innovation at technology at maging sa mga magpapakadulubhasa sa larangan ng pamamahayag. Nothing to be happy about here. It's actually alarming, scary, and sad. This isn't even worth praising and I stand my ground. Technology should always be just an assistance to humans, not replacement to humans. Sabi ba dito, akala ko pa naman willing kayo mag-hire ng isa pang Mike Enriquez? Where's the uniqueness of every broadcasters kung puro AI na in the future? So yun nga makabayan. Actually yung AI matagal ng plano po ng ibang lugar kasi nga kung maalala nyo kung nanood tayo ng mga movie mga kabayan, 'di ba yung pinanood natin ng mga movies na medyo high-tech at talagang hindi po talaga katiwala-tiwala kasi nga 'di ba noon yung mga movies natin ng mga producers gumagamit po yung AI para maging high-tech mga kabayan. Like for example, yung mga old movies na katulad doon kay James Bond, yung jetpack mga kabayan. Sino ba yung mag-aakala na mangyayari ho yan in the future? Sa future din makabayan, yung jetpack, very easy na lang po. Pero 20 years ago or 30 years ago, nandun na po yung, 20 years ago nga pala, may jetpack na talaga makabayan pero hindi pa ganun ka-high-tech. Until after 10 years ago, meron ng jetpack po na kayang-kaya na kontrolin na ganito na lang. Ngayon, ang latest na jetpack makabayan, dito na po yan kukontrolin. Ganun po ka-high-tech ang ating henerasyon ngayon. Kasi nga, habang tumataas po yung technology natin, tumataas po kasi gumagamit ng AI makabayan, yan po ay delikado. So yung mga nakikita natin po sa mga movies like Avatar, mangyayari ho yan in the future makabayan para baka lahat na po ng mga tindero, mga trabahante dyan sa mga kotse ng mga manufacturers, baka AI robots na lahat ang gagamit ng makabayan. So yan po ay delikado at ayaw na ayaw po yan na mangyari po kasi delikado makabayan. Kawa po tayo, paano na lang, di ba? So anyways, shout out po natin si Marilyn De Los Santos, Mary Omura, Jillian Quezon, Jesse Junio. Hi to Aurora David, Bella Chu, Rose Guevara, and hi to Liz Aracho. Mga kababayan, so yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa ating mga kababayan na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Mga kababayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, thank you for this new morning. Thank you for the gift of life and your continuous love for me. May you send us your angels to protect us and guide us. May you bless this day, Lord, with blessing, favor, and healing. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang busy na mahal ang